MX3. Dito ako bilib. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Totoong balita. Ito ang True News Update. True News Update. Narito ang True News Update. Lumipad na patungong Myanmar ang unang batch ng contingent ng Pilipinas na tutulong sa disaster response na kinakailangan ng Myanmar dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Ang 90-man team ay binubuo ng ilang sundalo mula sa Special Rescue Units ng Philippine Air Force at Philippine Army, pati na rin ng mga rescuers mula sa MMDA, DENR at Office of the Civil Defense. May ilan ding mula sa pribadong sektor na mula sa industriya ng mining at energy development. Ang pagpapadala ng rescue teams ay tulong ng Pilipinas sa ating kapitbahay na bansa sa ASEAN tuwing may sakuna sa rehiyon ng ASEAN. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Ito ang True News Update sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Tja, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare ha? Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako. Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang, baby. Ang sarap talagang balik-balikan. Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby. Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Ted Filon at DJ Chacha sa 1PH. Itinanghal bilang Best News Magazine Program for Television sa 46 Catholic Mass Media Awards. Dito na tayo sa totoo. Mga kapatid, nagbabalik nga po tayo dito sa True FM. Maya-mayang kaunti, meron po tayong makakasama ang partner po ni Mr. Ice Guerra na nawalan nga daw ng item sa kanyang bagahe matapos po yung kanyang flight. Last week, galing po siya sa bansang Amerika. Alamin natin kung ano itong mismong mga items sa ito. At after niya mag-report, for sure, nakapag-report na ito, may tulong na ba o tugon na ibinigay po sa kanya ang airport, maging ang airline. Magandang umaga, Ms. Liza Dino. Hi, good morning. Good morning, Miss Liza. Thank you for being on the Kamusta show. na? Oo, ito nga po, makikibalita lang kami dito po sa, nabasa po kasi namin yung post ni Sir Ice Guerra tungkol po dito sa mga nawawalang items nyo sa bagahe. Matanong lang po namin, anong exact items po itong nawawala? Apple smartwatch na worth $1,000 kasi ano yun eh. Para siyang, parang pwede na siyang gamitin sa diving tsaka laptop. Ito muna, saan ka galing? Saan galing at saan sa inyong tansya nawala? Saang area nawala ito? Saang bansa ito? Galing po akong San Francisco in the US. Tapos pauwi po ng Pilipinas. Isang flight lang po yun. Direct flight po yun mula San Francisco Airport papuntang Naiya. Ito ay Philippine Airlines, no? Opo, Philippine Airlines po. Okay, sige. So, nung dumating ka dito, can you just, short lang na backgrounder, Lisa, please, no? Ano ang nangyari? So, dumating po ako, yung, I took my luggage, isang luggage and isang parang medium-sized box, tapos umuwi na kami. Pag uwi namin ng bahay, nakita ko parang slash yung, yung bagahe mismo, parang may hiwa siya na parang pahaba na parang square, parang doon sa may parang sa may gilid na part. So kinabahan na ako, sabi ko, hala, bakit parang parang ini-slash. Tapos
si Ice, pasalubong ko kasi yun kay Ice eh. So, buti na lang nagtanong agad siya kasi normally yung bagahe ko, days yan bago mo tignan dahil nga ang ano ka, busy ka, ganon. So, binuksan namin agad. Tapos yun, it was so surreal na wala na siya. Wala na sa loob ng bago. So, parang naano kami agad because kakarating lang namin. Sabi ko, para ma-actionan agad, sabi ko, love, baka kailangan i-post natin to, papunta tayo sa airport bago mag-file pa ng police report kasi alam kong it will take time. So para at least, may makabasa man, ma-action na agad. So yun po, kaya po nag-post si Ice kasi nakakagulat din talaga. Siyempre, private property mo yun, parang pinasok yung bag mo eh. Itong bag na kulay itim ngayon sa picture na aming pinalalabas, dito nakalagay yung relo. Pero walang laptop. Both po. Pareho pong nawala. Ganito. Kasi yung butas doon sa picture, no? Ako, ito lang naman sa akin, sa picture na iyon, parang hindi magkakasya yung laptop kung doon ilalabas sa butas na iyon. Pero po pwede po sigurong gamitin yun. Hindi ko pa rin po alam kung bakit po ganyan yung butas, pero hindi ko parang if it's a way to reach something, hindi ko po alam kung bakit ganyan yung... Kasi itong butas na ito, kung susukatin natin, siguro nasa malaki na ang 4 inches, no, na rectangle, 4x3, mga ganon. So, kung may laptop na laman na nawala, ang tanong ko nga kanina nung nakita ko ito, paano na ilabas yung laptop from that particular hole, no, na ginawa butas doon sa bagahe mo, Lisa? Sir, malamang po, hindi po through that. Baka akala nila through that, mabubuksan nila yung lock or something. Baka talagang tinanggal na. From the mismo po, binuksan po talaga yung... Galing po mismo sa binuksan po yung... Wala na po kasing lock yung nawala na yung lock mismo. So maliban doon sa butas, tinanggalan ng lock yung zipper ng bag. Opo. Okay. So that explains it. Ganito, laptop at saka yung Apple Watch ka mo ang nawala. No? Apo. Oo. Kasi sa ilalim naman ng ating mga panuntunan, may insurance naman yan no? Usually, no? Doon, kaya nga doon sa ticket natin dati, yung iba pang ang klase ng ticket, may fine print doon na pwede ka makapag-claim lamang ng maliit na halaga. So in this case, paano ang inyong ginawa? Nag-claim kayo sa PAL dito? Anong sabi nila? Yes po. Yun nga po, very fast naman po yung response ng PAL. The whole day for the next 2 days, they were in touch with us. Siguro din naging naging highly discussed na rin po siya, kaya talagang nakatutok po sila hanggang sa mga investigation po na ginawa nila, both in NAIA and San Francisco lang daw po na airport. Hindi lang po sila ganun talagang in terms of paano po sila nakikipag-coordinate, no? So may limitations po. So ang ginawa po nila to resolve it, they gave us a choice. The smartwatch they can cover, pero po yung laptop po hindi na po. So of course, kami naman po, as long as talagang, we appreciate talaga din po the effort that PAL has done. In fairness to PAL, agad namang responde at kinausap kayo, no? At gusto nga ding bayaran to nawawala pero hindi nakasama yung laptop. Yung bang halaga yung bang inialok sa inyo na halaga doon sa relo, sapat na iyon? Kung ano po yung presyo ng watch. Okay. So, ano bang klaseng laptop ito? Bago ba ito? I hope you don't mind me asking. Opo, bago po siya. Bagong laptop po siya. It's a Acer watch, Acer laptop po. Oo, mga more or less magkano ang cost kaya nun? Siguro po nasa mga more or less mga 30,000 po, ganun. Okay. Sige, so ganito, sa ngayon ano ang status nitong claim ninyo? Nagtapos na ba kayo? Paano? Opo, hiningi po yung details namin and sa bank account po namin, and si Ice po yung pinakakausap, so siguro po at this point po na settle na po siguro siya. I'll check. Pero
ano po, yun po yung talagang very um, uh, maaga po yung back and forth po with PAL, which is we're very very grateful po talaga. Okay, so ang tanong ngayon dito, saan kaya nawala? O kasi sa San Francisco Airport, dumaan yung bagahe mo, chinekin mo ito, dumating dito, pag dating dito, dumaan sa carousel yan, hindi mo napansin, no? Na kamo meron na palang Opo. butas ito, inuwi mo kaagad, siguro nga pagod ka rin, nagmamadali, tsaka mo lang na-discover pagdating sa bahay ninyo. Ano ang sabi ng Opo. PAL dito? Kasi ang PAL, kinokontak din namin pati ang NAIA management no, sa isyong ito. Kasi hindi natin ngayon, wala tayong kasiguraduhan kung saang airport ito naburiki. Opo. In my experience po, kasi I've been traveling, siguro yun din po yung nakaka-shock minsan kasi we travel a lot, tapos to encounter something like this, talagang nakaka-diskaril po siya. There was a time na sa TSA, like to check po kasi din talaga sila ng mga ganyan, yung mga possible na mga devices na pero they really leave a notice of inspection. Kung nabuksan man nila yung bag mo, hindi po, number one, not in that manner. Kasi meron po silang mga way to pick the locks, no? Tapos, pagbukas ng bagahe mo, meron kang ma-receive na, meron kang may sulat dyan, nakalagay, notice of inspection, para sabihin lang nila kung ano man yung mga bagay na feel mo na nagalaw or whatever, nagalaw ng kumbaga, pinapaalam sa'yo na ang airport ng San Francisco at ang TSA ay nagbibigay sa'yo ng notice. Wala po kaming ganung na-receive, kaya talagang nakakabahala. Kasi ibig sabihin, kung TSA man yon para to check the devices or kung ano man yung possible na makikita man nila sa loob ng bag na kailangan nilang tanggalin or kung ano man, malalaman mo yan kasi sasabihin po talaga sila. yes, So, yun po yung experience ko lang na if it was in San Francisco nangyari. Hindi nga. Kasi sa ngayon kasi, no, if you notice, ang mga bagong modelong mga maleta, yung mga lock nito, ay nakadisenyo na maaaring buksan noong mga authorities sa airport. No? Yung sinasabi mo na yan. Ganun na ngayon If you notice, ganun po ngayon na. No? Yan, ginagawa yan sa mga purpose po para kung in case meron doong laman ng iyong maleta na makapagbibigay po ng kadelikaduhan sa mga pasahero at sa eroplano. No? Yan. Okay. To check on it. No? Merong ganun ngayon. Na disenyo nga. Pati nga yung mga padlock ngayon Yun Meron na silang... Pero ang gumagamit lamang niya mga otoridad. No? Na otorisado under FAA rules na buksan yan kasi nga delikado para sa aircraft. Ngayon, iba itong usapan mo kasi nga talagang nilaslas ito, binutas at kamo nga nawala yung lock. Okay, so ang tanong natin ngayon, saan kaya itong airport? No? Kung kasi kahit nasa San Francisco, meron kang experience na binuksan yan, sinabihan ka, pero ang tanong nga dito, saan kaya ang airport? In fairness naman dito sa ating paliparan, saan kaya yung binuriki? So siguro maganda rin yung CCTV cameras, meron naman sigurado yan, para malaman, di ba, saan nilaslas yan? Saan nilaslas na airport yung bagahe ninyo? Opo. Although nag-message po sa amin si PAL at sinabi nila na they've done an investigation, and yung in their sa investigation nila, wala naman daw pong irregularity na nangyari sa kanilang pag-iimbestiga. So hindi ko rin po ma-determine kasi hindi rin po nabigay sa amin kung ano po yung conclusion ng investigation. Okay. Kasi nga nilaslas ito talagang binutasan yung bagahe nyo, no? Nag-effort talaga yan, gumamit ng matalim na bagay. That's nice. Opo. Sige, so ano ngayon ang, kumbaga, case closed na ito para sa inyo? Opo, para sa amin po, dahil nga po, we agreed naman po doon sa settlement na ibinigay sa amin ng PAL. Ako naman po, siguro, din po talaga on my end na talagang hindi mo, parang hindi na, kung talagang meron kang mga gamit, dalin mo na lang kasama mo. Kung wag lagi, kasi wala po akong dalang carry-on nun. Kasi nga po minsan,
ano po, nakakabigat din po sa pag bago tayo sumakay ng eroplano. So, siguro masyado rin po ako naging kampante that, your luggage is a safe space and a safe place. So, baka yun din po, parang kailangan talagang hindi na ganun pwede talagang makuha yung mga gamit mo sa loob ng maleta. Parang, yun na po yung parang lesson sa akin na I would always take everything with me. In my bag, sa sarili ko pong personal carry-on, ganun po. Yung nga, yung mga alahas, mga may value. Kasi dati-rate, yung pagbutas, no, yung pag-slice, no, dito sa mga maletang ito, kung ano lang kasya ng kamay, kakapain doon sa loob, kung may pabango kukunin, ganun dati-rate. May mga ganung reports before, no? Kaya nga ngayon, dati na nangyayari yan eh. Oo. At dati nangyari na yan dito sa atin noong pang mga unang panahon na wala pang masyadong, alam mo na, CCTVs, may mga ganyang binuburiki, no? Yung mga maleta. Okay. Pero ito nga ngayon, nung nakita ko nga yung bagahe mo, talagang nag-effort, binutasan eh. Nakitang-kita ito, no? Oo. At siguro nga, nagkasya rin yung kamay doon. Kasi kasyang-kasya, ipasok yung kamay doon sa loob. Hindi ka humingi ng bagong maleta. Hindi ka na humingi ng bagong bag kasi sinira yung bag mo. Actually, yun po yung I need to discuss kasi siguro sa sobrang hindi na po nag-fill up kami ng isang form para sa mismong bagahe mismo yung damaged baggage. Yun po wala pa pong resolution doon. Okay. Pero yun nga po yung lost items po kasi dalawang magkahiwalay po yung incident report na yon. Iba po yung lost items sa loob, iba rin po yung damaged baggage kasi karamihan po din po sa ating mga biyahero minsan hindi naman nagagalaw yung gamit mo sa loob pero pag tingin mo ng bagahe mo yupi-yupi na kasi hindi po maayos yung handling. May ganun din pong kumbaga dapat na ina-action ng ating mga sinasakyang eroplano. Oo, Miss Liza, from San Francisco, pabalik dito sa Pilipinas, hindi ka natanong ng staff ng PAL kung yung may laptop dun sa i-check-in mo? Kasi usually, tinatanong nila yan dahil bawal lang laptop sa check-in eh. Opo, pero dineclare ko po kasi nga po, I brought 2 laptops kasi. Yung pasalubong ko sana sa office namin kasi kailangan ng office laptop. So nilagay ko siya sa bag. May bag ako. Limited lang talaga yung namin. For the check, for hand carry? Yung weight limit. Oo. So kinuha ko yung laptop, yung isa. So sabi ko, hindi na siya kasya. So nandun siya sa loob ng luggage. So the PAL staff were informed dun sa San Francisco na may laptop ka na i-check-in at inallow nila yon. Sinabi ko po na meron akong laptop sa loob. Tapos kinuha ko po yung isa. Okay. Kasi usually, di ba sa mga flights talagang bawal for check-in ang laptop pero inallow nila. Nakwento mo ito sa mga taga-PAL nung nag-report ka? Actually, kaya po sinabi nila sa akin na yung laptop daw po hindi nila i-cover. Oo, dahil nga bawal sa check-in. Pero meron, after pala nung post ni Mr. Ice, meron po ba mga nag-reach out din sa inyo na ibang pasahero na ganito rin yung naging experience? Opo, marami pong naging po talaga. I guess siguro kaya nakarating na ganitong there has been discussions because similar experiences have been similar incidents have been experienced din po siguro ng ating mga ibang travelers din po. Yun lang kasi nga yan talaga mag-e-effort ka. Pag yan na-discover mo ng late sa bahay na obligado ka na bumalik sa airport at magsumbong doon and to make formal everything, no? Kaya din siguro nga leksyon din sa mga nakikinig ngayon sa atin na doon pa lamang sa airport ay busisiin na. Ang akin diyang huling karanasan ko, ito lang huli, no, itong last Holy Week, yung maleta, na lamang ko lang siya, pero wala naman nawala, meron lang siyang L-type na mukhang tinabas, pero dahil nga sa hard yung likuran, hindi na nag-effort yung gustong magnakaw. After all, wala naman siya mananakaw doon.
doon sa loob. Di ba? Pero meron. Meron. Kaya nung nakita ko, nung nililinis ko na yung bagahe ko, nung maleta, after how many months, no, nung nilabas sa bodega, doon ko nakita. Doon mo lang nakita, may meron palang- las-las. May nag-attempt pala dito, pinadikit ko na lang ngayon. Pero kasi nga, wala naman nawala, no? So akin na lang, yung ngayon lang, ito na banggit ko on air, dito nga sa experience ninyo, na pa-L siya. L-type yung ano. Pero kitang-kita mo talaga yung tabas niya mukhang matalas, no? Na kutsilyo ang ginamit doon, o anumang uri ng knife doon. So meron palang ganun nga. Yung nga din. So in fairness naman, di mo alam kung saang airport yan tinabas. Kasi nga dumaan ako Opo. sa dalawang airport, no? Anyway, so itong leksyon sa atin, doon pa lang sa airport, tignan na po natin itong ating mga bagahe. Kahit na tayo nagmamadali o pagod, ano, Lisa? Opo. Opo. Sige. So, opo. O, at least ngayon medyo mababawi naman ko sakali yung para doon sa watch. At maging maingat na lang talaga para doon sa mga makakakita Yes, siguro oo. tayo doon sa... What's your message para dito sa mga passengers, lalo na papalapit yung Holy Week next week? Ayun po, minsan we tend to trust yung kailangan lahat ng mga gamit natin basta nasa loob ng maleta, okay na siya. Pero it's still, maging pa rin tayo na yung mga valuables, yung alam natin na pwedeng mawala, dali na lang po natin with us. And don't forget, magdala na lang po talaga ng carry-on, yung suitcase na pwede nating dalhin with us para doon po natin ilagay yung mga ganitong klase mga valuables po natin. Especially, ako rin naman po ay yung sinabi po sa akin about the laptop and the batteries inside. Sometimes, hindi po natin naiintindihan yung ibig sabihin ng batteries or kung ano man yung sinasabi nilang hindi pwede sa luggage. So, yun din po, we'll be more mindful. Sometimes, chine-check lang niya natin tapos parang because as long as alam natin na hindi siya explosives, ganon. Pero marami pong mga bagay na in the form of that na pwede pong maging dangerous. So, ayun din, maging rin po tayo, maging Mindful. Maging mindful, opo. Okay, sige. So, salamat na marami sa iyo, Lisa, for sharing your story. And after all, Thank no? you, Sir Ted. Busy, Tata. Salamat Thank you po. also, Ma'am Sige, Liza. regards kay Ice, ha? Salamat na marami. Yes po. Okay. Okay po. Thank you.